Hi guys, magandang umaga na naman no sa ating lahat. At ngayong araw ay mayroon po tayong unexpected na bagong membro ng farm. And syempre, blessing na rin para sa atin dahil nga nanganak po itong ating alaga. So nasabi ko pong unexpected no dahil nga kung maalala nyo nung last video natin na nanganak si Judy Ann ay nabanggit po natin na halos lahat na po ng ating inahin ay may anak. So ito lagi niya pong kasama yung kanyang anak na si Tisay. So ayun, si Tisay tinali ko na rin. And nabanggit ko rin na inoobserbahan natin to dahil nga sa kahit na tanghali na natin ilabas, kahit na gutom sila, siya lang po yung hindi lumiliit yung tiyan. So naka-maintain po yung kanyang tiyan. And kahapon nga is nag-chat po yung aking kasama dyan sa game farm dahil doon ko po tinali. So may nanganak nga po yung ating kambing daw at tayo po hindi makapaniwala dahil nga ito po yung na-observe natin. Dahil nga sa hindi lumiliit yung kanyang tiyan at saka yung kanyang dede ay hindi naman ganun lumaki. So ayun, another blessings, okay naman yan. And babae po no yung kanyang naging anak. Kaya maswerte tayo. So panganak po lahat ng ating inahin ngayon bukod lang po sa binenta natin na sobrang tanda na. And kinukompute ko po no yung pagsampa sa kanila dahil noon po kasi guys, itong si Brando natin noon ay nakagala lang. So siguro nasampahan niya lahat bukod lang po kay Judy Ann. Dahil nga si Judy Ann, nung siya po ay naglande, ay umalis po dito sa farm. So doon po sa kambing ni Major, nagpasampa. And ito, nasa 7 months na rin pala to. So hindi ko ina-expect, kala ko 4 or mag-4 pa lang siya na buwan. So talagang blessings talaga guys no. And laging sumasama to ngayon kay Brando. So hindi po natin alam kung nasampahan na siya or so hindi pa natin alam guys no. So ang gagawin po natin ngayon dahil nga sa halos nagkasabay-sabay naman yung ating mga alagang kambing na nanganak, yung mga inahin natin. So maayos natin yung ating breeding sa ating mga kambing. So pag 3 months na po yung ating mga alaga na mga bisero ngayon na bago, so ihiwalay na po natin sila. Maglalagay po tayo ng sistema at magandang programa para sa ating mga alaga. And medyo nababahala ako sa pwesto ng ating bagong panganak na kambing ngayon dahil nga dito po yung patubigan nila. So may tendency or may chance po na baka malaglag dito. And yun po yung pinag-iisipan natin ng paraan kung saan natin siya ilalagay mamaya. Pero kaninang kahapon or kagabi, so dito po natin siya nilagay. And naging safe naman yung ating alaga. So ayun guys, kailangan na talaga nating mag-record no para lalo pa nating mapaganda yung ating pagbi-breed ng ating mga alaga. And nandito po yung mga tupa natin, tinali ko na po yung pinaka-alpha nila. So tignan nyo po, isa lang po yung nakatali pero hindi sila umaalis. Ito po kasi yung nag-guide sa kanila no para kung lalakad po itong isa, so lahat po sila susunod. And pag may isa pong naligaw, iyak lang po ng iyak, babalikan po nila. So yan po yung kagandahan sa ating tupa no. And maganda po yung nangyari nung nakaraang taon na nakagala lang si Brando at halos nasampahan niya lahat ng ating mga inahin. So ngayon mayroon na po silang anak lahat. So ayun na nga nandito na po tayo sa area ng ating mga alagang manok at pato or dito sa ating bagong farm. Bali dito ko na po nilalagay yung iba nating mga may anak na kambing para maging secure nga itong ating mga bisero. So nandito po si Monica at yung kanyang mga anak. And yung isa naman si Judy Ann, dito ko nilagay sa kabila. At iniwasan talaga natin na madisgrasya yung ating mga alaga. Kaya sinasakripisyo natin talaga itong kulungan ng manok
And yung isang ano, si Patricia nandun kasama si Junior, yung kanyang anak. So doon na po natin siya tinatali dahil iniiwas po talaga natin sila sa septic tank na nandun sa harapang bahagi ng farm. And tinali ko na rin po kanina si Maximo dahil nga sa nakawala na naman kahapon. So iyak kasi ng iyak kahapon, nilagay natin siya dito para umihi at dumumi. So habang nagtatrabaho po tayo dito, biglang bumaliktad itong cage, nakawala na naman. And hindi ko na siya nakita hanggang umuwi na ako. So buti na lang pag uwi ko ay nandito pa rin siya o bumalik siya dito sa ating area. So wala kasi siyang ano no, mapupuntahan diyan sa harapan dahil nga nasa kalagitnaan tayo ng bundok. So wala siyang ibang choice kundi bumalik dito dahil ilang araw naman nang nandito siya sa ating farm. So ayun, magpapakain na po tayo ng ating mga alaga. So yung inahin natin naglilimlim na. And bago po yung ano na, yung feeds na gagamitin natin ngayon, ito po yung maintenance ng Infinity. So nagustuhan ko siya dahil nga sa maliliit po yung kanyang pellets. Bali itatry po natin ngayon sa ating mga pinapalaking mga sisiw dito. So transition na kasi no, transition na po ng ating mga alagang manok dito. So yun po ang gagamitin natin ngayon, yung Infinity 3. And dito sa ating mga sisiw, so sa mga panabong natin, 3 na lang po yung natira. At pag ginahalo ko naman kasi yung mga sisiw na panabong dun sa inahin ng mga native natin ay tinutuka-tuka po nila. So dalawa po yung tinuka-tuka ng ating inahin, kaya tayo na po yung nag-adjust. So kailangan natin i-brooder yung natitira. So sayang naman po yung kuryente pagka tatatlo lang sila. So 3 lang kasing natira no. Baling ginawa natin ngayon, sinama na po natin yung mga native nating Siam. So 12 po sila ngayon. And yung kanilang inahin ay binalik na po natin dito sa ano, sa breeding pen natin, para makapag-produce na naman siya ulit. So ayan, may nangingitlog tayong manok, so hindi muna tayo papasok. So napakarami na po nating manok no na nangingitlog ngayon, and hindi ko na kino-collect yung kanilang mga itlog para i-incubate. So bayaan na lang po natin muna sila na maglimlim. So sayang kasi talaga yung ano nila, yung kakayahan nila na mag-incubate ng sarili nilang itlog. So gagamitin po natin yon na advantage natin. So ang magiging disadvantage lang sa atin, syempre yung production natin ay hindi magkakasabay-sabay and medyo parang babagal. So antayin na lang natin na makapangitlog sila lahat and makapaglimlim. So yun na lang muna ang gagawin natin ngayon guys. And ayun, magpapakain muna tayo at ano, babalikan po natin yung ating mga alagang native na baboy para pakainin. Dito naman tayo sa ating mga alagang native na baboy. So ayan. So dito naman ay naging masyado tayong kampante noon, dahil nga ang bilis ng kanilang pagdami. So hindi na po tayo nag-effort na gumawa ng paraan para sa kanilang breeding system or yung pag-alaga sa kanila. Basta pinapakain na lang natin sila and ayun, okay na. So sa awa ng Diyos ay ito na lang ang natira sa baboy natin, 5. Dahil nga sa hindi natin nabibigyan ng tamang sistema at programa, so medyo napabagal yung ating pagpaparami. And ayun, may nakikita kong magandang idea ngayon. Dahil nga sa ito ay may takip at may parang kwarto, so baka dito muna natin ilalagay yung ating alagang kambing na bagong panganak, dahil dun sa taas ay punong-puno na po talaga. Tapos ito, binabalak natin ngayon itong mga kambing natin at matagal na natin, itong mga native na baboy natin, matagal naman na nating binabalak na i-transfer muna doon sa isang kulungan natin para pag naglipat tayo, mas madali silang huliin. So ayun, yun ang game plan muna natin ngayon. Tatanggalin muna tong mga native na baboy dito, ikukulong dun sa bakante.
And dito muna natin ilalagay yung ibang kambing. So siguro yung mga tupa natin paghapon, para hindi sila makalayas agad, so ipapasok muna natin sila dito. O habang hindi pa natin naayos yung pabahay ng kambing, hindi ko muna babaklasin siguro to, at ito muna yung gagamitin nila. So ayusin na lang natin. Syempre umuulan at ambon pa rin ngayon, maglalagay na lang tayo ng mahigaan dyan at tarapal. So ayun guys, no, talagang napaka ganda ng ano natin ngayon, bungad ng taon, dahil nga sa dami nating napalabas na kambing ngayon guys. So pito pong anak yung napalabas natin sa kambing. And sa native natin, doon tayo medyo nag-decrease ng production, at nagbawas pa tayo dahil nga sa nalalapit na paglilipat natin sa kanila. And siguro may buntis na rin dito dahil napasampahan ko yung iba dito. So nagtataka ako, no, itong mga maliliit na kaya nila yung bore natin na malaki. Samantalang yung malaki, siguro nadulas siguro siya doon sa part na yon, kaya kaya napilay. So dalawa pong inahin natin na malalaki yung napilay guys. So observe natin tong mga native natin ngayon. So maliliit sila pero nasampahan na po yung iba dyan. Ayun, ang dami nating kailangang iligpit dito sa ating unahang bahagi ng area, at kailangan pa nating bakbakin ito. So ito muna yung unang babakbakin natin, range ng ating mga native na baboy. And last na po siguro yung ano na yon, kulungan. Maunti-unti na po nating maayos itong daan papunta dun sa likod. And hanggang dun, no, sa bagong area natin. So itong linya kasi na to na ito yung gagawin nating daan. Ayan, diretso po yan. And papunta na rin dito, diretso rin po yan, para hindi na po tayo makikidaan dun sa private na daan nila doon. And sisikapin po nating ayusin na yung mga service natin ay makaabot po hanggang dun sa ating bagong area dun sa may likuran.